Kamusta Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng guide mo. Mamaya naman aalamin natin kung ano ang dapat mo nang iwan sa taong 2024. Ano ang situation mo, ano ang solution, at ano ang outcome. Alamin din natin kung ano ang message ng person mo sa iyo at saka sa huli ay charms. One, 2, 4, 4. Reminding you of your independence and strength. You have dreams and goals in life and a higher purpose. It is time to connect with this and stay true to who you are. Ipinapaunawa ng guide mo sa iyo na may maganda kang rason para mabuhay, na makamit ang dreams mo at goals. 222. You may have to make a choice to ideas, place, or people that you love intensely. Many choices are not obvious or easy, but they are what help you grow spiritually. Meron tayong choices na pwedeng pagpilian sa mga gagawin nating hakbang sa buhay. At pinapaalala sa'yo ng guide mo na wala talagang madali. Pero marami ka namang matututunan. Itong reading natin ngayon ay ano ang dapat iwan sa 2024. Kaya hanggang pang 2024 lang ito. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay general reading at guide lamang, kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ayan, ito yung mga cards para sa ano ang dapat iwan sa taong 2024. Ito yung situation mo. Queen of Swords, the Chariot, at the Lovers. Base sa mga cards na ito, ang dapat mo nang iwan sa taong 2024 ay yung kinikimkim na galit, pain, o kaya sadness. Dahil sa hindi mo nakikita yung sarili mo, sasabihin mo na hindi ka naman nag-give up, pero makikita sa aksyon. May mga opportunities na darating sa'yo sa career, sa negosyo, sa financial, at saka sa love life. Pero, dahil nga sa may kalungkutan sa'yo, may mga worries ka pa, pass muna. Ipinapaunawa sa'yo ng mga cards. Hindi naman kailangan biglain mo yung sarili mo kasi malapit na yung 2025. Sa career o negosyo, ang advice ng mga cards, kapag ka nasa trabaho, ipakita mo yung pagiging professional. Para walang maging issue sa mga kasamahan mo sa trabaho. Yung tinutukoy na pagiging professional ay yung isi-set aside mo, yung worries mo, at yung pagkakaroon ng self-control. Para makukuha mo yung atensyon at suporta ng kapwa mo. Para sa ilang single, hindi naging maganda yung ending ng nakaraang mong relasyon. At ang hinahanap mo ng karelasyon ay yung makakaunawa sa iyo. Ano man yung issue na nangyari sa nakaraan ay nakaka-recover ka na. May bagong relasyon na darating sa iyo, pero itong bagong relasyon ay wala pang confirmation na kayo na talaga. Parang MU, mutual understanding, yun yung magiging dating. Ang ilan na nasa relationship, ikaw yung nagdadala ng relasyon niya ng person mo. Kaya nagiging successful ito at saka
nakakasunod din ang person mo sa iyo. Kayong dalawa yung itinadhana, yun yung pareho niyong nasa isip. Three of Wands, King of Wands, at Ace of Pentacles. Ito naman yung cards para sa solution. Nakadalawang cards ka na para sa travel o kaya bakasyon. At saka kaya may mga pinapaiwan na sa'yo sa taong 2024 na situation. Kasi may mga positive at saka exciting na mangyayari sa buhay mo. At saka merong solution sa problem mo. May posibilidad pa na merong person na tutulong sa iyo, na siya yung magiging dahilan para maging stable yung pamumuhay mo dahil sa mga advices niya. Nakadalawang cards na kasi. Pwedeng boss mo, family o kaya yung person mo na magpapamotivate sa iyo. Sa financial, mas lalawak pa ito. At saka meron ka talagang abilidad na para maging matagumpay. Kung magnenegosyo ka pa lang or may negosyo ka na, maganda yung pinapakitang sign ng mga cards. At saka ganun din sa karir mo. May pang long term na financial stability. Naka-4 na cards ka na. At saka magaling ka rin mag-control ng financial mo. Inilalaan mo yung money na meron ka sa investment, sa gamit, sa pag-aaral kung meron ka mang tinutulungan. Yung mga sitwasyon na alam mong may magandang bunga. Yung mapapakinabangan mo at mapapakinabangan din ng iba. Ang ilang single, nai-enjoy mo yung pagiging single mo. At saka, yung potential person sa ibang bansa mo makikilala. Pero ang ilang single, meron ka talagang person na tinatangi, nasa puso mo. Pero hindi ka pa gumagawa ng anumang aksyon. Kasi kung ano yung sitwasyon mo sa ngayon, ito lang muna yung binibigyan mo ng atensyon. Sa mga nasa relationship naman, pareho kayo ng person mo na masaya sa nangyayari sa relationship nyo. At base sa cards, ang ilan sa inyo, yung person mo, ayaw niya ng pinagdududahan siya. Ang feeling kasi ng person mo, yung bang inuudyukan mo pa siya na mapunta sa masama, sa maling desisyon. At saka pinapakita rin dito kahit sa unang cards na ang nagustuhan ng person mo sa iyo ay yung pagiging independent. Na pareho kayong kumikita, pareho kayong nag-iisip at kumikilos. Yun yung gusto niya sa person na karelasyon na katulad mo. Merong plano at madiskarte. At pareho kayo ng pakiramdam ng person mo na blessed kasi okay yung relationship nyo, maganda rin yung nagiging takbo ng karir nyo. Ito naman yung feelings or message ng person mo. Itong conversation, ang ilan sa inyo LDR katulad nitong card na ito na magkalayo kayo ng person mo at yung pagkakaroon nyo ng communication ang nagpapasaya sa kanya. Itong person mo, nakamit niya na yung tagumpay sa buhay niya. Happy na siya sa mga nangyayari sa sitwasyon niya. Pero iniisip niya rin kung tama ba yung direksyon na tinatahak niya. Kasi itong person na ito or maybe ikaw kasi connected ka sa kanya, may mga sitwasyon na nakakaapekto sa emosyon niya. Lalo na yung pagka-miss at kalungkutan. Naiisip na ng person mo na panghabang buhay na yung relationship nyo. Or iniisip din ng person mo na magsama na kayo, na magstay na siya sa lugar na kung nasan ka. Pero hindi niya yon pwedeng magawa
lalo na't kung marami kayong responsibilidad sa family at saka yung mga pangailangan ba, personal na pangailangan. Ito yung gusto niyang i-open sa'yo, yung mga sitwasyon na nagpapagulo sa isip niya. Pero syempre, alam din niya yung magiging desisyon mo. Dahil na rin sa pamumuhay niyo or situation, nag-a-adjust yung person mo na para maging akma sa pangangailangan. Nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, lalo na sa relationship nyo kasi nga LDR ang connection nyo. Pero itong person mo, naayos nyo naman yung problems nyo eh. At saka, base sa card na ito, may mga cancer yan na yung person mo. Yung responsibilidad niya sa pamilya, sa career, o kaya negosyo, ang mas prioridad niya. Pareho kayong nakakaramdam ng kapaguran sa mga responsibilities kahit mahal niyo yung isa't isa. Kaya sikapin mo na huwag kayong magsabay na maging mainit yung ulo. At saka para sa ilan na nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo ay stable at saka may abundance. Hindi lang sa financial, kundi pati na rin sa love. Ito yung cards para sa outcome. Page of Cups, the Magician, at Five of Cups in reverse. Sa mga cards na ito ay pinapakita na patuloy pa rin na may darating na good news at saka opportunities sa iyo. Pwede ang ilan sa inyo, meron kang inaplayan na maaaprobahan. Ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo or mga iniisip mo, nakadalawang cards ka na focus ka na sa present at future. At ang advice ng mga cards na ito ay huwag ka masyadong mag-isip, nakatatlong cards ka na huwag mag-worry. Kasi may magandang outcome yung buhay mo. Kailangan mo magpatuloy or mag-move on. Hindi para sa iyo yung negative energy na negatibong kaisipan or negatibong sitwasyon. Kaya pinag-move on ka. Para naman sa kalusugan, kung meron ka ng kakaibang nararamdaman, kailangan mo magpa-check up para maaagapan mo kung ano man yung sakit na meron ka. Ang ilan sa inyo, sobra ka namang mag-isip patungkol sa kalusugan mo na hindi nakakabuti sa iyo. At saka mas i-apply sa sarili ang positive energy healing. Yun bang sasabihin mo sa sarili mo na malakas ka, healthy ka, na open yung kaisipan mo, katawan mo para sa improvement sa kalusugan. Merong potential person na nagkakagusto sa iyo. Hindi pa siya umaaksyon kasi ang tingin niya, wala siyang pag-asa sa iyo. Yung bang mataas yung standards mo. Kung ikaw ito o yung person, mas maigi na hindi limitahan yung experience at i-let go yung mga negativity na kaisipan or takot. Itong Nine of Cups, ang ibig sabihin ay nasa estado ka na ng buhay mo na nakamit mo na yung tagumpay at saka kontento ka na sa nangyayari sa buhay mo. Ipinakita na rin ito sa mga tarot cards na magiging maganda yung buhay mo, magiging grateful ka sa mga nangyayari, at saka magpapatuloy pa kung ano yung mga opportunities na darating sa iyo. At kung hindi ito nangyayari sa iyo ngayon, nasa future na card na tayo guys. Kaya kung hindi ngayon, sa future, ipagpatuloy mo yung mga magandang ginagawa mo sa buhay dahil magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, pareho kayo ng person mo na gustong sundin kung ano yung nararamdaman. At saka,
Ang advice pa ng mga cards ay maging mas open sa person sa kung ano yung totoong nararamdaman, ano man ang gender mo. Lalo na't ang ilan sa inyo sa relasyon, mas lalong nagiging stronger, committed, at happy ang relasyon nyo. At saka nakatatlong cards na rin na may mga nasa relationship na ready ka na magpatawad sa person mo. Hindi dahil sa kinukonsinto mo yung person mo, kundi gusto mong maging masaya at saka maging malaya yung kaisipan mo sa mga negatibo. Mahirap kasing maging matagumpay kung meron kang kinikimkim. Kung hindi mo man masabi dun sa person, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Gawin mong masaya. Itong unang card na message or feelings ng person mo, may mga nagkakaroon na ng clarity na sitwasyon sa buhay niya. At ito yung time na yung person mo nare-realize niya na kailangan niya ng harapin kung ano man yung mga nagawa niyang pagkakamali o kaya na-miss na oportunidad sa karir man ito or love life. Pero mukhang ang mas nami-miss niya ay yung time niyo together. Ang gusto niya hanggang pagtanda niyo magkasama kayong dalawa. Yun yung plano niya. Ito yung clarity na gustong malaman ng person mo kasi nga nagkakaroon ng disagreement or pagtatalo ang ilan sa inyo. Kaya ganito yung person mo sa'yo kasi alam niya na kayo yung itinadhana sa isa't isa. Binanggit na ito sa naunang cards na yun yung feeling niya, soulmate kayo. At kung meron mang issue na nangyari sa inyo ng person mo, sa ngayon, wala ka pa sa kondisyon or hindi pa maisip ng person mo kung paano niya susolusyonan yung mga pagtatalo na nangyayari sa relationship nyo or kaunting problems. Ito yung gusto niya mangyari, yung magkausap kayong dalawa ng personal. Kasi nga, ang ilan sa inyo LDR o kaya nagiging busy kayo pareho sa career, walang time, ito yung gusto niya. Na makaharap ka mismo na para doon ka makapag-decide kung yung relasyon nyo ba ay ipagpapatuloy or hindi. Nagkaroon man siya ng issue sa iba, ang paulit-ulit na tinutukoy ng person mo ay yung relasyon nyo. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aquarius, Gemini, Aries, Virgo, Leo. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. D as in dog, T, W, K, G, O, P, V, K, Q.